Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong nagdaang Huwebes, sex for sale po ang pinag-usapan natin. Our view is that it will continue to be up for sale hanggang hindi nalulutas po ang mga fundamental problems ng lipunan, lalo na po ang tinulog ng ating mga panauhing taga-Gabriela. Of late, laging laman ng balita mga raid sa iba't ibang suspected sex dens, sa partikular po sa Pasay City. Pero habang nagsasara ang isa o dalawa, nagbubukas naman kaya ang 3 o 4? May katwiran pong i-raid ang mga prostitution houses, pero may katwiran kayang i-raid din ang karapatan ng mga manggagawa. That is what we shall find out in tonight's edition of Crossfire on 9. Hex Alvarez leads us to this burning issue. Do you know House Bill number 4001? This was authored by Bohol Representative Erico Aumentado, seeking to make worker strikes illegal during national emergencies. If you haven't heard of this proposed legislation, chances are you've heard of President Joseph Estrada's desire to ban worker strikes now in the face of the prevailing economic situation of the Philippines. Actually, the President articulated his thinking on the matter in response to a question during an ambush interview. However, inasmuch as Representative Aumentado has yet to attain the stature of an Arab, the President's comment on his idea became the idea itself. And why not? In most of the President's previous films, he portrayed the champion of the masses. In one of his films, Bangkang Papel sa Dagat-Dagatang Apoy, he was a union leader who until death fought for the workers' right to strike and organize. In the last elections, his whole campaign was based on his roles that he portrayed during his films. So what script are we following now? I am Hex Alvarez, nagtatanong po lamang para sa Crossfire on 9. Nasa ating konstitusyon at ating labor code na karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon at mag-organize para mag-strike. Ngayon, sinasabi ng iilan sa gobyerno natin na tatanggalin muna natin yung karapatan nila. Sang-ayon ka ba rito? For me, kailangan pong hindi isagawa to dahil karapatan ng bawat manggagawa na exercise nila yung rights nila na magtayo ng union o magsagawa ng isang strike. On a permanent basis siguro hindi. Pero sa ngayon na nakararanas tayo ng crisis, siguro kahit temporary basis lang, dapat siguro. Pansamantala niya mo ng pansamantala niya tatanggapin yung pag-strike, pag-huelga, para siguro tuloy-tuloy yung natin, production natin. Siyempre nakakasagabal yun eh. Special guest ngayong gabi sa aking pong kanan, ang chairman po ng Kilusang Mayuno. Wala pong iba kundi si Crispin Beltran. Good evening, Cabel. Sa kanyang kanan po ang Secretary General ng KMU, si Manny Sarmiento. And to his right, si Attorney Alex Villavisa. Siya po ang Vice President ng Trade Union Congress of the Philippines o ang TUC. Sa aking kaliwa naman, kasama po natin si Attorney Rene Soriano. Siya po ang Vice President ng Employers Confederation of the Philippines o ang ECOP. Good evening, ho. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sa kanyang kanan naman, si Deputy Elliot Cojuangco ng NCNB o ang National Conciliation and Mediation Board. Good evening. Good evening. At kasama rin po natin si Mr. Bobby Padilla. Siya po ang Vice President ng PCP also. Good evening, ha. Alam niyo po mga kaibigan, we invited Representative Erico Aumentado. Yes, from Ito po ang author ng bill that seeks to ban workers' right to strike during national emergencies, where we felt he had, of course, an obligation to explain to the people what his idea was all about. No? Kaya itong pag-uusapan natin ngayong gabi, kailangan talaga natin nandito po maliwanagan sana kung ano talaga itong kanyang proposal. Pero dapat po sana nandito si Congressman Aumentado. Tamang-tama sana yung pangalan na Aumentado. Bagay na bagay sa mga hinihiling ng ating mga kapatid sa labor sector. Aumentado. O Aumento. No. Pero mukha po may mas mahalagang gawain ng honorable gentleman from Bohol. Kaya wala po siya dito.
Alright, bago po natin linawin kung ano nga ba ang proposal na ito, doon po sa mga nais tumawag o magbigay ng ilang komento tungkol sa ating pag-uusapan ngayong gabi, ang ating mga telepono, nandito po, telepono bilang 931-5085 at 931-5088. So, ano nga ba, Dodi, ang proposal na ito? Ano ba ibig sabihin nitong Republic Act, o House Bill number 4001? Nako. Ano ba ibig sabihin talaga nito? Ano ba ang magiging impact na ito? Siguro, sa umpisa, pwede natin munang himayin kung ano talaga ang ibig sabihin ng House Bill na ito na final ni Representative Aumentado. Marami kasi nangangamba eh. Siguro pwede natin tanongin si Cabel muna. Ang bill na ito ni Congressman Aumentado ay kumikitil o humihingi ng pag-suppress ng karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa at mag-welga. Sa madaling salita, ito ay umaatake sa pinaka-fundamental na karapatan ng mga manggagawa na ipinaglaban nila sa mahabang historikong panahon. Kahit wala pa yung Constitution, wala pa yung ILO na yan, ay talagang institutionalized na itong karapatan na itong magwelga para magkaroon sila ng sapat na sandata laban sa pang-aapi at panunupil ng mga kapitalista. Ayun ang gustong alisin ni Mr. Aumentado ng Kongreso. Siguro pwede natin tanongin sa ECO po, si Attorney Rene Sariano, Vice President po ng ECOP, kung ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag nilang national emergencies ayon po sa bill na po ito. Ang definition ho ng national emergency ay nandito po sa bill. At nakasaad diyan na sinasabi na ang national emergency ay yung national calamity or disaster or such occurrence in any of the country's regions affecting the whole nation or in cases of rebellion, insurrection, or martial law situation. Pero meron pang isang bagay doon na tinatalakay din ng bill na yan, yung tinatawag na economic crisis, na nagiging dahilan kung bakit itong panukalang batas na ito ay pinipresent sa Kongreso. Yung economic crisis, sinasabi, yung economic crisis means the critical condition of the country's economy, which it is now facing and other analogous situation. Ngayon, batay dito sa bill na ito, the country is now in the midst of an economic crisis, kaya kailangan magkaroon muna ng moratorium on strikes. Gusto ko lang idagdag na sa aking pagbasa dito sa bill na ito, hindi naman sinasabi na lahat ng right to strike ay pinoprohibit. Ang sinasabi lang dito na ang strikes lang doon sa mga vital industries. Transportation, power, communication, water, health, and housing. Yun ang mga vital industries na nako-cover nitong bill nito. And temporary lang ho ito upon a declaration by the President that a national emergency exists. Yun lang ho ang inaano. Ibig sabihin na itong strike ban na ito is confined to those industries you mentioned in that bill, ano? So, ayon sa bill na ito. Ito ba government lang or kahit private? So what you're saying is that pati mga ibang kumpanya, mga manufacturing concerns, pwede palang mag-class during this national emergency or economic crisis, ano? Pwede. Batay dito sa batas na ito, yung mga industries na hindi na sama ay nandun pa rin yung right to strike. Tanungin natin si Manny Sarmiento. Batiin muna, no? Kasi bago natin puntahan yung mga provision na ito hinggil sa pagwewelga. Bakit pa nagwewelga yung mga manggagawa? Tingnan muna natin ang dahilan at ano ba yung kalagayan nila ngayon. Sa ngayon kasi, napakalala ng kondisyon ng mga manggagawa. Halimbawa, sa ististika ng gobyerno, merong 400 mahigit na manggagawa na tatanggal araw-araw. At sa mismong statistics nila, ngayon ay 13.3% na ang unemployed. Or kung ilalagay mo sa bilang yan, 4.3 billion na manggagawa ang walang trabaho. At the same time,
maraming mga employer ang nagtatanggal ng mga manggagawa ng walang patumangga. Ito yung gusto ngayong pigilin ng mga manggagawa. Kaya ito naglulunsad ng maraming pagkilos. Kanya para pigilin mo ngayon to, ay tingin ko haharapin ng manggagawa ito. Ibig mo sabihin, Manny, itong strike ban ito, mga mangungulugan na makakapagbawas pa rin ng sahanin ng manggagawa sa pamamagitan ng natawag pagtanggal, no? Retrenchment and dismissal. Ginagamit nga ng employer to para tanggalin and then papalitan pa ng kontraktual. Ano ba mangyayari, attorney? Meron nga tayo, Dodi, na biglang... Tanongin na muna natin si attorney. Sa tingin ko, Pero hindi naman siguro gano'n. Mangungulugan doon talaga. Gusto ko lang maidadagdag na even under the present law ngayon, sa labor code, the right to strike in vital industries or industries indispensable to the national interest ay medyo hindi rin po pwede kapag meron ng assumption of jurisdiction ang Secretary of Labor. Kaya ang sinasabi ko lang na itong batas na ito, hindi rin ito inconsistent sa present law, which is what we have now, na nagsasabi na kung in the opinion of the Secretary of Labor, a labor dispute is causing or is likely to cause a strike in an industry indispensable to the national interest, the Secretary of Labor may step in and prevent a strike. So, wala namang pagkakaiba halos ito sa proposed bill ni Congressman Aumentado. In fact, this only augments the... Alex. Attorney Villavisa. Ang bill ni Congressman Aumentado, ang strike moratorium ay para sa lahat, hindi lang sa essential or indispensable industry. It's for everything. Tama. Pati yung pabrika ng Toyo, Hopia, sari-sari store. It is an all-embracing ban for a certain period of time. It is in section 3 of the bill. I have it here. Ngayon, sinasabi ni Rene kanina, sangayon sa labor code natin, pwedeng pigilin yung mga welga sa national interest dispute sa pamamagitan ng assumption of jurisdiction of certification ng sekretary sa NLRC. Pwedeng pigilin, kung nakawelga na, pwedeng pabalikin. That is already in the labor code. If that is the only purpose nitong batas nito, and then why? Bakit pa natin pinag-uusapan? But hindi ganun ang purpose eh. Talagang para sa lahat ito. Para sa lahat. And then it talks of national emergency. Ano bang national emergency sa ngayon sa bill? Rebellion, insurrection, martial law situation. Are we in that state now? We are not in a state of rebellion or martial law or insurrection. Yan ang national emergency yung dinidefine niya rito eh. Na nagiging dahilan eh. But we are not. Are we in state So magiging dahilan talaga kung sakali magkakaroon talaga ng strike ban at kung maaprubahan niya itong bill authored by Representative Aumentado ay magiging doon lang sa provision na economic crisis, ano, yun lang magbibigay daan kung bakit pagkakaroon ng strike ban. So, sa economic crisis. But that is taken care of by the labor law ngayon. Dahil sa labor law natin, pagka mga mahalagang industriya, tinatawag nating essential or indispensable to the national interest, pwede nang pigilin ng gobyerno natin eh. Pwedeng pigilin ni Presidente, pwedeng pigilin ng Secretary of Labor. Kung nagkataon naman na nandun na, dahil siguro masyadong mabilis yung labor, pwedeng pabalikin. That is our law now. So what you're saying, Attorney Villavisa, ay parang walang kahulugan itong batas na ito kung sakaling patutupad dahil nasa... Hindi kahulugan. Dahil kasi ito, lahat-lahat na ito. Shotgun plus ito eh. So tanungin natin si Deputy Director Elliot Cajuangco ng NCMB. Tukol sa sinasabi po ni Attorney Villavisa. Medyo... Ang pagkakaiba lamang dito ay itong pinalawak niya yung sinasabing vital industries. Doon dito sa dating batas, the current law, no? Wala yung vital industry. Ang sinasabi lang doon, industries indispensable to national interest. Section 3. Section 3. Babasahin po natin ang Section 3. It does not mention of indispensable industry. It's everything. It is actually ang definition doon sa current law is industries indispensable to national interest. Pero dito sinasabi vital industries, enumerating
niya, enumerate niya yung vital industries. Alright, bago po natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan, magbabalik po muna ang Crossfire 9, makalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that many planes crash because of birds? How do they stop these feathered foes? By scaring away the birds with other birds. Falcons are the new crop on the beat because birds are terrified of a hunting falcon. This amazing feature and more on how they do that this Sunday night at 7. Bakit kaya gusto ni Presidente Estrada na pangsamantala tanggalin ang karapatan ng mga trabahador na mag-strike? Siguro isang dahilan siguro yung yung interruption kasi ng yung progress natin sa nagkakaroon kasi ng interruption sa economic natin. Lalo na ngayon may crisis sa ekonomiya natin, di ba? Parang naapektuhan yung ekonomiya natin, lalo na sa mga pag-strike mga manggagawa. It's 100% unconstitutional. Kung bill siya, then why not palitan na lang yung Constitution, which is also a violation of the Constitution itself? Yun nga. Which one would you follow? A simple bill or a Constitution? A rule in the Constitution? Siguro ayaw niya nang dagdagan yung mga problema niya. Kasi siguro alam niya ng tawag dito, yung tao, yung maraming against sa kanya, kaya ayaw niya siguro dagdagan yung burden na sinasagot niya sa lipunan. Balik po tayo dito sa Crossfire 9. Ngayon po tinatalakay natin itong proposed strike ban na pinanukala po ni Representative Aumentado ng House of Representatives. Meron po konting pagkatalo rito ukol sa coverage ng proposed strike ban na sinasabi po ng TUCP na ito lang po hindi confined po sa vital industries, kundi it encompasses just about all concerns, no? So ano ba talaga kaya ang pananaw ng labor sector, ng employer sector, si Attorney Soriano? Hindi po ako sponsor ng bill, ano? Pero ito lang masasabi ko. I'm just reading from the explanatory note. Nakalagay ho dito that this bill seeks to prohibit strike, picketing, and lockout in vital industries such as transportation, communication, water, power, food, health, and housing during the period of the national economic crisis or emergency situation as may be declared by the President. Tapos yung title of the act itself says, an act prohibiting strike, picketing, and lockout in vital industries during the period of the national economic crisis or emergency and for other purposes. Ang vital industry is defined as means the industries related to transportation, communication, power, water, food, health, and housing. Siguro, tama na siguro muna yung explanation ko. Baka mapagkamalan pang ako si Bobby Padilla po ng Vice President po ng TUC. Thank you. Malinaw naman na yung binanggit ng representative ng ECOP na explanatory note lang yun. Ay yung explanatory note, hindi part yan ng bill o ng batas. Kaya hindi pwedeng acceptin natin yan as a valid argument. At alam niyo, malinaw naman wag na tayong magtalo dito tungkol sa wordings, dahil napakalinaw na ang layunin ng bill ay talagang total ban ng strike. So, ibig sabihin, malinaw na yung national emergency na binabanggit dyan. Una, hindi natin alam ang definition niya na talagang very broad yan At sino ang pwedeng magsabi niyan? Ano nakalagay sa bill? Presidente lang. So, ibig sabihin, binibigyan ng authoritarian talagang power ang presidente na kahit na walang national emergency, pwede siyang magsabi na may national emergency. Sa Constitution natin, kinakailangan ang consent o ng Kongreso at kinakailangan na alam ng Kongreso kung ano. Hindi lang yun. Yung vital industry din, inaabuso rin yan dahil kahit na yung manufacturer, yung mga chicharon at mga ampaw, ginagawang vital industry yan Section 3 ng provision, siguro pwede natin marinig mula kay Attorney Villabisa. Doon sa Section 3, sinasabi doon, basta consistent with the national interest without defining,
without defining the sectors, no, na Yeah. involved, no, na dapat iba, no? Section 3, paragraph A and B are just restatement of what the Labor Code already provides. It's in subparagraph of paragraph B, where this is the meat. Ito talaga ang laman ng bill. Ito ang batas talaga. Sabi ni kapatid Padilla kanina, yung mga explanatory note, definition. Masay mo na kahit kaparaso yun, yung kung ano man yung laman. Sabi rito, no? Workers shall have the right to engage in concerted activities for purposes of collective bargaining or for their mutual benefit and protection. The right of legitimate labor organizations to strike and picket and employers to lock out, consistent with the national interest, shall continue to be recognized and respected. This is Labor Code provision, copied verbatim. At sa pangalawang paragraph, this is the meat of the bill. However, such right to strike, picket, and lockout due to collective bargaining deadlock, unfair labor practice, or for whatever reason, are hereby prohibited and suspended during the period of national economic crisis or emergency situation in the best interest of the country to allow it to cope with, if not overcome, such crisis or emergency. Wala naman binanggit ditong indispensable industry. Alam binanggit dito na essential industry lang ang ban. So, sa pagpapigay ng kahulugan ng batas, lahat ng planta, lahat ng kumpanya ay may ban kung makakapasa itong bill na ito. Okay, Ami. Bago natin pagtalunan yung mga wordings, kasi medyo... Meron na po tayong mga ilang katanungan at komento. Mila Reyes ng Tondo, Manila. Kung sakaling may strike ban, sana'y magkaroon ng layoff moratorium. May ganun din po ba? Hindi ba maganap yun na Attorney Soriano? Right, lockout dito. Lockout kasama dyan, ano? From Iloilo, Felix Johnson, how can we invite investors to come to invest if there are strikes? Mahirap nga naman. Good point. Siguro pwedeng sagutin ni Atty. Soriano ng ECOP. How can we invite investors to come in to invest if there are strikes? I guess medyo problema nga yan kung for investors or present businessmen to continue business or to continue investing in any business enterprise in the country for as long as there is industrial instability. So I guess I am not inclined to, let's say, for instance, say that this is the intention of Congressman Aumentado, but I guess that is one of the purposes of the bill, which is to ensure that there will be industrial stability so that investors will be encouraged to invest more in the country and to provide more employment for the unemployed and the underemployed. Ito yung gire-raise kong point kanina pa tingnan natin yung dahilan ba't nagwewelga. Ang tingin kasi namin dito, yung polisiya ngayon ng gobyerno ang may depekto na malaki. Yung halimbawa, yung Structural Adjustment Program on Liberalization, Deregulation, and Privatization. Pag ito ay pinagtuloy-tuloy ng gobyerno na ito, maraming kumpanya ang magsasara. At siyempre, pag nagsasara ang kumpanya, tinatanggal ang mga manggagawa, magdidepensa yan. At ito ngayon ang kinakailangang harapin natin. Ito yung tignan natin. Kasi pag sinupress mo ang karapatan ng manggagawa, talagang lalaban yan. Yun yung ibig kong sabihin, na hindi natin pwedeng pigilin ang karapatan ng manggagawa na idepensa ang pagtanggal sa trabaho, ang sweldo at kabuhayan nila. Yun yung gusto namin igiit. Pag-aralan natin itong economic policy na ito ng gobyerno. Sagot natin kay Deputy Director Kuwang ko na NCM. Siguro ko ang pinaka mas malalim na debate rito ay pag-usapan natin ang alin ba talaga ang magiging priority natin, no, sa mga karapatan. Dahil ang pinag-uusapan natin all the time is about rights, political rights and economic rights. Alin sa dalawa, yung political rights ng manggagawa katulad ng pag-aklas, collective bargaining, meaning economic interest, alin ba talaga ang at saka yung economic interest ng may-ari ng kapital magpatuloy ang kanyang pagkuha ng profit, no? Alin ba talaga ang magiging, alin ang mauuna rito? Ang economic rights ba or political rights, or mauuna muna yung political rights
kaysa economic Kabel, rights. papasingitin natin si Kabel. Hindi ko na siguro isa-isahin pa yan. Maisasagot na lang natin dyan for purpose of time. Ito na lang. Ay yung existing law na 6715 ay tinututulan yan at kinukundina ng mga manggagawa by virtue of its provision number 264, no? Na amended by 27 ng 6715. Ito ay tinatawag naming martial law sa loob ng mga pagawaan. Sapagkat nandiyan yung assumption of jurisdiction, nandiyan yung temporary restraining order, lahat ng mga prohibitions. In other words, hindi na nakapag-wewelga ang mga manggagawa ng legal. Ay, by the way, gusto ko sanang i-dedicate itong mga sinasabi kong ito doon sa mga nag-wewelga ngayon na nararanasan nila ang lupit ng Estado at ng mga kapitalista, particularly PICOP, yung Alson at yung PAL, no? Gusto kong i-dedicate sa kanila itong paliwanag na ito. Ngayon, because of that experience dito sa batas na ito, ang mga manggagawa ay tuloy-tuloy na nagrereklamo ngayon. At pinuprotesta namin to. Ay dadagdagan mo pa ng batas na itong mas grabe. Ang ibig sabihin nito ay rehimen ng slavery ito. Na wala ka ng karapatan as provided for in Section 3. Ngayon, dahil dyan, ano ang kahilingan ng mga manggagawa? Ayon, tumbukin na natin. Ang kahilingan ng mga manggagawa ay ipinasa nila sa National Democratic Front para sa pakikipag-usap ng National Democratic Front sa gobyerno. Sa ilalim ng titulong Reformang Panlipunan at Pang-ekonomiya na nandiyan sa under Section 15 ng Article o bahagi, deklarasyon ng mga prinsipyo. Ang sinasabi namin dito, kailangan umako ang gobyerno ng mga pananagutan para sa lubusang pagsasakatuparan ng mga karapatan na umaalinsunod sa karaniwang tinatanggap ng mga prinsipyo at instrumento ng batas internasyonal. Hindi pa itong dito sa atin dahil na yung batas na yan tulad ng International Labor Convention noong 1948 on Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize, ang International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights ng 1966, at ang International Covenant on the Rights of Migrant Workers and their Families, at iba pang mga kahalintulad at kaukulang pangdaigdigang kasunduan. Ito ay may kinalaman dito sa ating batas na ito sapagkat noon pa ay kinu-questionan ng mga manggagawa sa mismong International Labor Organization, do sa Human Rights Commission, at sapagkat ito ay repressive na talaga. Ngayon, dadagdagan pa ng ganyang batas yan at sasabihin natin, constitutionally provided and etc., hindi matatanggap ng kilusang manggagawa. So mga kaibigan, magbabalik po kami pagkaraan po lamang ilang sandali. Meron kaming katanungan dito, siguro pwede sagutin ng KMU. Mapamiyamya po pagbalik po namin. Ano talaga ang palaging dahilan? Bakit palaging KMU daw po ang nagwewelga? At bakit? Katanungan po nito from Aldrin ng Ermita to Kabel. Sasagutin po ni Kabel yan pagkaraan po lamang ilang sandali. Nagkaroon ng moratorium na bawal ka muna mag-strike, hindi kaya pagsamantalan to ng mga malaking kumpanya at magkakaroon ng pag-aabuso sa mga karapatan ng manggagawa natin? Well, magkakaroon man siguro ng problema. Sa isang side, magkakaroon ng problema. Pero sa isang side, siguro makakatulong din yun. Siguro meron namang law na, meron namang way na may implement para yung pag-strike medyo peaceful, yung hindi naman siya masyadong violent. Pero ni-express pa rin ng mga laborers yung gusto nilang sabihin sa government. Supposed to be ERAP is for mahirap, di ba? Pero bakit ang sinosuppress niya yung views ng mga mahirap, which are the laborers? Pero yung let's say, yung mga big companies na
more or less multinational, yun yung hinahayaan niya na mag-take over dun sa mga laborers. So, I think, talaga, parang hindi malabo, hindi magandang solusyon yung naisip na isuppress yung mga strikes and all. Sa ating pong magpapatuloy ng Crossfire 9 ngayong gabi, gusto po nating tuguran po ni Cabel po itong tanong. Ano daw po kaya ang dahilan ng KMU kung bakit KMU daw pala atin daw nag-wewel? Kahit kapraso lang. Ito sa mga bakit hindi nagwewelga yung mga iba. 1994, mayroong tinatawag na social accord. Ang pangunahing provision dito sa social accord na ito ay prohibition of strike or strike moratorium at saka hindi hihingi ng dagdag na sahod ang mga manggagawa. Ang TUCP, FFW at BMP ni Popoy Lagman ay nakapirma rito. So committed na sila na hindi sila mag-wewelga because of that. Ngayon, on April 9, 1998, mayroong social summit na pinatawag si Presidente Ramos. Si Camdesus ng IMF World Bank ay pumunta rito, bahagi ng kanyang pagpunta rito para kausapin ang TUCP at FFW para wag na silang magwelga at yun ay number 1 doon sa kasunduan. Ngayon, si Popoy Lagman naman ay nandoon sa loob, humihingi lang siya ng konting reforma. Ang KMU ay wala doon. Sapagkat nananatili tayo at sa pangmatagalan mula pa noon hanggang ngayon, kailangan sandatahan ang mga manggagawa at panatili ng sandata na yan na ipagtanggol ang kanilang kapihan at ang kanilang kahirapan at paniniil ng gobyerno. Kaya yan ang... Patugunin natin. Pwede sagutin muna dahil binabanggit yung TUCP. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi ni Cabel. Masyado namang unfair yun. Ano ba yung sinabi ni Cabel na... Kami pumirmas na social accord na kasi binabanggit doon na hindi kami mag-i-strike at hindi manghihingi ng... Hindi totoo yun. Ang totoo yan, merong mga social accord na nangyayari. Pero ang nakasaad doon ay yung strike ay last resort ng mga manggagawa. Ibig sabihin, hindi ginagamit kaagad yun. Yun ay panghuling weapon yan. Kaya hindi ka pareho ng ginagawa ng KMU na unang resort nila yon. Ang ibig sabihin, bago pa lang sila manghingi, nag-i-strike na siya kaagad sila. Kami sa TUCP, ginagamit muna namin ang utak namin. Ang reason namin, at bago namin hindi pa dalos-dalos ang aming pagkilos. Yung sinasabi ni Camdesus, hindi namin kilala yung Camdesus na yun, na sinasabi na kinausap ang TUCP, kinausap ang FFW. Pati si Popoy Lagman, kinausap. Pati si Popoy Lagman. Sino ba naman kami? Hindi naman kami nangungutang. Yung point lang na hindi ginagamit yung kanila. Kasi ang gustong i-develop ng KMU, yung puwersa ng manggagawa, yung mass movement ang binabanggit dito. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mass movement, madidevelop mo yung lakas, yung strength ng kilusan. At sa pamamagitan nito, makukuha ng manggagawa yung ninais niyang benepisyo para sa mga mahal niya sa buhay at para sa bayan. Pero dapat sa tamang pamamaraan, ginagamit ang strike. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong problema Ang totoo niyan, may problema tayo na binaban ang strike. Bakit? Dahil dun sa kaka-strike ninyo, nawala sa lugar. May problema yung economic system. Kanya tayo nagigiit na ang binabanggit ko, dapat pag-usapan natin yung economic system, political system ng gobyerno na sa tingin ng mga manggagawa na sa KMU ay baluktot at hindi sumasagot sa tunay na pangangailangan ng manggagawa at ng bayan. Yung amin yung pananaw. Kanya yon ang gusto namin i-address sa gobyerno. Sana pag-usapan nyo na mali yung ini-implement na privatization, deregulation, and liberalization. Si Atty. Bilabisan. Gusto ko lang bigyan din yung salita ni Cabel na we agreed to a covenant na walang dagdag sweldo. We never did that. We never did that. I will never do it. Salamat. Maybe, pero never in a covenant. Maybe on a case-to-case basis, management-to-management basis. At gusto ko rin sagutin kanina yung tanong na paano papasok ang investment kung may welga. At balikan natin, sapagkat importante
ang welga natin ay nandito na sa atin na matagal na yan eh. Umpisa natin kay President Ramos. May welga, no? As a labor code. May nagwewelga, kamukha ni Beltran. Sabi ni Juan, wala sa lugar, no? And yet, what happened during the time of Ramos? Investment came in. Why are we here now? Because of the ASEAN crisis? Not because of welga. Maybe contributory ng konti. But it's not because of welga. Yun lang. Si Director... gusto ko lang i-clarify yung sinabing, yung nagtanong kanina na bakit mas marami ang strikes ang KMU. Sa statistics namin sa department, mas marami yung pag-aaklas ng TUCP. Kaya lamang, pagdating sa KMU, napupunta sila doon sa mga malaking kumpanya na very significant at nakapokus ang media sa kanilang strike. Kaya lumalabas na para bagang marami ang pag-aaklas ng KMU. Pero ang katotohanan sa statistics, ang TUCP ang pinakamarami. Marami lamang ang mga malaking kumpanyang nasa So, mas nasasakupan ng KMPU. Alright. Pwede ba akong... Sige, Attorney. Gusto ko lang mag-comment, mag-react sa sinabi kanina na doon sa social accord na pinirmahan ng TUCP at ibang trade union groups. Together with ECOP, may agreement doon na ang union hindi mag-strike, hindi rin hihingi ng dagdag sa sahod. Wala po, tama yung sinabi ni Alex at saka ni Bobby, na walang ganong klaseng understanding doon. And in fact, yan sa social accord, kami ho, initiative ho ng employers yan. In fact, we are now drafting a new social accord, and we have been inviting, in fact, KMU. And the other groups, all trade union groups who are interested in pursuing the objective of industrial peace, to join us in this industrial accord. Ang nakasaad lang doon sa industrial accord is that dapat ang strike should be the last resort. And even nakalagay doon na the parties should exercise maximum restraint in any action that they will do which will result in industrial disruption. Okay. Attorney Soriano, meron po katanungan dito para sa inyo mula sa Marikina City, si Ms. Dessa Fernandez. ILO Country Director Richard Zal has warned that the Philippines could be violating international labor standards if it pushed through with the strike ban. Please comment, Mr. ECOP official. Yes. Totoo po yan na the Philippines is a signatory to ILO Convention number 87 at saka 98. No? I don't think na the Philippines will be violating the ILO conventions I mentioned, considering na sa Pilipinas naman hindi naman banned ang strike. There is only qualified ban on some strikes only in vital industries or industries indispensable to the national interest. In fact, yung ating constitution nagsasabi na the right to strike shall be exercised in accordance with law. Anong sinasabi ng in accordance with law? In accordance with law, yung sinasabi na hinahayaan ang Kongreso na mag-determine kung anong extent ng exercise of the right to strike. Kaya hindi ko naman sinasabi na but I guess what you're saying is that the Constitution also provides for a strike ban. Kasi nasabi niyo kung ano man i-determine ng Kongreso na batas upang i-regulate ang ganitong klaseng pamamaraan ng dissent ng mga workers ay maaari, di ba? Mayroon sinasabi niyo. Hindi ko naman sinasabi yung gano'n, Dodi, no? Ang sinasabi ko lang na ayon sa Constitution, the right to strike should be exercised under the exercise of the right to strike in accordance with law, yung sinasabi nakasaan sa Constitution. Pero bahala na ang Kongreso to provide for an enabling law that will regulate the right to strike. It may not be a ban on strikes. It may be some form of limitations on the right to strike. Kagaya ngayon dito sa Labor Code. Generally, the right to strike is allowed, no? But there are industries indispensable to the national interest. In the event that there is a threat of a strike, the Secretary of Labor can step in and assume jurisdiction, and that will have the effect of an injunction against the... Attorney Bilabisa, hindi kami conforme rin sa sinasabi ni Rene na
karapatan o kapangyarihan ng Kongreso na alisin o bawalin yung strike right ng manggagawa. Yung sinasabing in accordance with law, doon sa Constitution, ang ibig lang sabihin nun, yung kung paano gagawin ang welga ay pwedeng may regulasyon. Halimbawa, notice of strike, that is a kind of regulation that can be done by Congress. Strike vote, cooling off period, conciliation, and so on and so forth, bargaining in good faith. Those are the things that can be regulated. Pero the authority to ban strike is not in Congress anymore because it is already in the Constitution. This is the first time that the Constitution speaks of strike right by the employee. Yung ibang Constitution natin ng araw, medyo wala yan. This is now very clear here. Narito po naman po, sorry to interrupt you, but we have a hanging question bago po tayo mag-commercial break. Ito po ay para kay Crispin Beltran at ang kanyang mga kasamahan. Okay. Mula sa Taytay Rizal, Romy Salvador, kayo po ba ay, itatagalugin ko na lang kasi napakahabat English. Are you blind to the economic crisis? Bulag po ba kayo daw sa krisis? Hindi nyo ba alam na napakamaraming kumpanya na ang nagsarahan dahilan sa krisis? Hindi ba maaring mag-participate na lang parang team player ang labor organization para sa economic development? Magbabalik po ang Crossfire on 9. On the next AFB, who says pets are tamed? Who do you think is going in? Laugh your hearts out with these and more in the all-new America's Funniest Home Videos this Monday night at 7:30. Back on Crossfire 9, mga kaibigan. Ngayon po muli si Cabel in reaction to this question assessment ni Romy Salvador ng Taytay Rizal. Cabel? Siguro sa pagsisikap na maging mulat ang kilusang manggagawa, lalong-lalo ng KMU, ay mulat na po ito. At ang nakikita natin diyan sa krisis na yan, ay hindi krisis ng mga manggagawa yan, kundi krisis ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tinututulan na natin at every corner of the implementations of such policies ay yung privatization, liberalization, onerous taxation, and liberalization. Ito ay walang ibang ginagawa kundi hut-hutin at i-plunder, rape ng ating ekonomiya. Kanya, ang mga kapitalista, maliliit na mga kapitalista, ay, lalo yung mga maliit na kapitalista, ay sila ang unang tumatanggap ng krisis na yan. In fact, reflected yan sa mga statistics. At napakarami niyan. Ayan, ang KMU ay sumasagot niyan. Ang sinasabi natin, itong krisis na ito ay inililipat na walang habas sa balikat ng mga manggagawa. In other words, para wag magsara ang kumpanya na yan, kailangan wag muna kayo magwelga. Tanggapin muna niyo yung wages na mababa kaysa minimum wage. Wag muna kayong Cabel, may katanong. So, yun ay sinasabi ni Mr. Elliot kanina na alin ba ang mauuna? Ay yung karapatang pang-ekonomiya o karapatang pang-politika. Wala na po tayong oras, pero meron po siya katanungan kasi cannot the labor organization participate as a team player for economic development? Para daw ba kayo magiging bahagi? Dapat mag-participate tayo. Kanya, wala tayong tigil sa kalalabi sa kumpanya. Palitan ang mga policies na ito, balikan yung nationalist and genuine industrialization at land reform, at talikuran ang mga impositions by IMF World Bank. Siguro kami dahil nga dito sa mga nag-uumpulkang karapatan ng kapital at ng mga manggagawa, it's high time really na kami sa pamahalaan, i-harmonize itong mga nag-uumpugang karapatan.
it's high time that we have to harmonize it and at the same time magkaroon ng pagtitiwala ang dalawang panig. Ang may-ari ng kapital at ang manggagawa at the same time magkaroon naman ng accommodations. And this can only be generated through consensus or negotiation. Okay, oras na po para magpasalamat sa ating mga callers. Mr. Aguilar ng Project 3, Anonymous from Kamalayan, Katipunan ng mga anak ng mga manggagawa, Rose de la Cruz of Las Piñas, Mariano Santos of Caloocan City, Jefferson Francisco of Laguna, Johnny Duma of Las Piñas, at Andy Magtoto ng Batangas, ang Lalayo. Marami din po salamat kay Herschel Santos ng Cubao, kay Crisaline Salibon ng Quezon City, kay Romy, nabasa po natin. Gusto ko lang pong basahin ito, pahabol po from Jose Pambuan ng Pasig City sa TUCP representative. Pinalalabas mo kay KMU ang kalaban, hindi po ang kapitalista po ang kalaban at ang mga dilawan at Peking Union. So mga kaibigan, we'd like to get our brief parting statements from our special guest ngayong gabi. Pwede po natin sigurong simulan mula po kay Attorney Alex Villabisia, sa po ang Vice President ng TUCP. Mga kapraso lang pong salamat po. Gusto ko lang ipahiwatig sa ating Congressman Umentado na nung panahon ng martial law, yung GO number 5, sinabi ng diktador na ang welga sa essential industries, hindi lahat, essential industries lang, ay tinigil. During that time, wala pa tayong constitutional right. Wala sa constitution yung right to strike. Nandun lamang sa Republic Act 875. Statutory lamang, hindi constitutional. Now that ngayong nasa constitution na ang karapatan, maliwanag, ito naman itong bill ninyo na sinasabing babawalin ang welga sa lahat, hindi lang sa essential, hindi lang sa indispensable industry. Huwag naman. Yun lang po. Kay Bobby Padilla po, Vice President ng TUCP. Salamat. Alam nyo, hinihiling ko lang na talagang ang mga manggagawa ay magkaisa, lalong-lalo na sa pakikipaglaban dito sa strike ban na pinopropose sa Kongreso. At sa pagkakaisang ito ay sana'y wag namang magsiraan yung mga federasyon at mga sentro at kinakailangan natin ng tulong ng mga manggagawa at ng mga unyon, ng mga federasyon upang mapaunlad natin ang ating bansa. Kailangan din tayo makipagtulungan sa gobyerno at sa employers din dahil sa hindi lang naman ng manggagawa ang may problema. May problema ang gobyerno, may problema rin ang employers. Maraming salamat. Manny Sarmiento. Habang may panggigipit sa manggagawa, patuloy itong lalaban. At dadami ang mga welga kung ibaban pa ito. Kaya't kami patuloy na magigiit ng karapatan ng manggagawa. Ang KMU at iba pang mga sektor manggagawa ay patuloy na lalaban para igiit ito. Thank you very much. Deputy Elliot Cojuangco. Nakikita natin dito sa pag-uusap ngayong gabi na ang dalawang social partners, nire-recognize nila ang kasalukuyang estado ng ating kabuhayan na tayo'y naharap natin ang kasalukuyang paghihirap, paghihingalupang pinansyal. Dahil dito kailangan siguro tayo mag-usap at alamin alin ang isasakripisyo ng dalawang social partners. Ito ba ang karapatang magwilga o ang karapatang wag magpatuloy magsira ang mga pagawaan. So, itong sakripisyo can only be determined, can only be identified if we can continue discussing up to the time we are able to arrive at a consensus. So, for the sake of the country, there is a need for us to continue with a dialogue, come up with a consensus, whether or not we are going to sacrifice some of our rights in favor of national interest. Crispin Beltran, Chairman po ng KMU. Ang tabak ng mga manggagawa, kailangan huwag bitawan. Kailangan palaging hasain ito at iakma sa mga kaaway ng mga manggagawa. At ito ay ang welga at kailangan ang mga manggagawa ay isulong ng walang humpay ang kilusang welga para laban sa krisis ng kapitalismo at laban sa krisis na ipinapataw sa mga manggagawa ng kapitalismo. Yung mismong si Clinton ay nagsabi kanina
na yung excesses of capitalism ay siyang sanhi ng krisis na ito sa mundo. Kanya, labanan, hindi lamang ang excesses ng capitalism, kundi ay yung ipinapataw ng kapitalismo na pighati sa mga manggagawa. At kailangan nilang itakot. Thank you, Kabel. At si Attorney Rene Soriano ng ECOP. Masabi ko lang, inuulit ko yung aming pag-aanyaya sa TUCP, sa KMU, at saka sa ibang mga labor groups na sumali dito sa aming pinopropose na social accord para tayo lahat ay magsama-sama at talakayin ang problema ng bayan, lalo na one of the biggest problems in employment. Siguro kung magsama-sama, labor, management, with the cooperation of the government, baka ma-address natin itong problema natin ngayon. Thank you very much. Thank you very much to our special guest. No one, we think, will debate the fact that we are in the midst of an extraordinary economic crisis. And this, in fact, is the reason why no less than President Joseph Estrada has expressed support for the strike ban. Workers and civil libertarians are worried it is a clear and outright curtailment of several liberties, particularly of the poor, precisely at the time when they need these liberties most. For one thing, because the rights to unionize and to strike are enshrined in the Constitution and the Labor Code, the legal propriety or legality of the strike ban comes to the fore. Secondly, the government could be violating international labor standards, particularly those on collective bargaining and the privilege to association and organization to which the Philippines is a signatory. And lastly, this item, mga kaibigan, kung naiisip ng ating mga leader na ipagbawal ang welga, bakit hindi naiisip na ipagbawal din ang dinaranas ng mga manggagawa na pang-aapi at pagsasamantala? Sa ngalan po natin mga kasamahan dito po sa Crossfire 9 at ni Hex Alvarez. Ako po si Amy Godinez. Ako naman po si Dodi Lacuna. Kapasalamat po sa walang sawa niyong pagkatangkilik dito po sa Crossfire 9. Mabuhay po tayong lahat.